Next is the additional requirement for alien and non-residency to establish residency for positive identification. First is yung passport. Yung passport nga is unang dapat natin gawin para sa mga dayuhang gustong magtagal sa bansa. Kumbaga, ang passport ay ID na nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan at authority na makapasok sa isang bansa. And ang passport din is isang official na document na ibinibigay ng isang bansa. Kumbaga dito, nalalaman yung mga mahalagang information tulad ng pangalan at iba pang detalye ng individual. Ginagamit nga ang passport bilang pagkakakilanlan sa pagbiyahe sa ibang bansa. Second is yung alien or yung Immigration Certificate of Registration. Dito nga, pagkatapos ng passport, kinakailangan naman ng certificate na ito. Kumbaga, ito naman yung nagpapatunay na ang dayuhan ay nakaregistered at sumusunod sa mga patakaran ng bansa. Kumbaga, ito is importante para sa security at sa pagkilos ng mga dayuhan. And kumbaga, ito yung ID na nagpapatunay ng isang dayuhan ay nakarehistro at legal na naninirahan sa bansa. Ginagamit ito para ma-establish yung kanilang residency. Kumbaga, ito yung sila ay may legal na karapatan na manatili at magtrabaho sa nasabing lugar. Pangatlo is yung contract of employment. Kung ikaw nga daw ay dayuhan, mahalaga daw na ang contract of employment ay isang nagpapatunay ng isang layunin sa pagbisita at pagpapakita ng legal na pagtatrabaho sa isang bansa. Kumbaga, yung contract of employment ay isang papel na nagpapatunay ng kasunduan or kontrata sa pagitan ng isang individual or company o yung employers. Ito nga is mahalaga lalo na para sa mga lokal na individual ng isang bansa.